Amen. Magandang gabi. Tayo po'y magpapasimula na sa ating pong pagsamba sa ating Panginoon. Tayo mawit ang masiglang awitin, palapak natin ang ating mga kamay. Patuloy natin awitan ang ating Panginoon. Awitin natin na may panalangin sa ating puso. You are my hiding place. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you.
will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with song of deliverance. Whenever I'm afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. In His time, in His time, He make all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life you I breathe. Make it song I love to sing. Be to you a love repeat. In your time, in His time, in His time, in His time, He made all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my life you I breathe. Make it song I have to sing. Be to you a lovely
Glory to Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. Hallelujah. Praise His holy name. Amen. Tayo po'y dudulog sa panalangin. Taas natin ang ating mga tagapanguna. Buhat kay Pastor Greg, Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ganoon din ang ating national leader, Pastor Alberto, Sister Susan de Cepeda. Ang mga missionaries, ganoon din ang mga regional leaders sa kanilang mga conferences, crusades, pioneer rally, harvesters, homecoming. Ang ating church sa Las Piñas, ang inyong lingkod, ganoon din ang ating pamilya, at maging kay Pastor Jets, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Ruth Gaba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablada, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinho, Pastor Nap, Sister Laura Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz, at ang mga kapatiran natin mga negosyante. Heartless Family, Sister Merlita Esteban, Sister Melda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganoon din, patuloy nating panalangin si Brother Gian, Sister Seni Arsadon, pagpalain ng Panginoon sila ng anak, at ganoon din si Jerry Corpus. At sa mga kapatid nating may karamdaman, Pastor Rico Cordero, meningitis, Dito Yuseli Sr. for recovery, Linda Caba, mga kapatid, pag-pray po natin ang kanyang chemotherapy. Brother RJ Navarez sa Gallstone, Ella Corpus, complete healing sa kanyang mata. Ana de los Santos, arthritis, ganun din kay Sir Alin Tapang, wife ni Pastor Jonas Tapang, meron siyang neck arthritis. Ang mga kapatiran natin na sa ibang bansa, mga kapatid, patuloy natin itaas. Sir Ella Malinaw, J. Marie Rapsing, J. Macaraig, Pelgar Esteban, Roxanne Esteban, at ganun din kay Reniel, patuloy natin ipag-pray Macaraig, ang panibagong panimulain na gagawin ng Diyos sa kanyang buhay, at nawa ipag-pray po natin na magpatuloy ang biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang pagpapasimula muli. Ganun din ang ating pong bansa, patuloy natin itaas. At ang bawat pamilya, tulad ng pangangaral kaganina, mga kapatid, patuloy natin ipag-pray ng Diyos, patuloy na kubilos sa makapangyarihang paraan, at isama din natin sa panalangin mga nanonood through online, na sila ay pagpalain din ng ating Panginoon. Ngayong gabi, naparito kayo, may mga personal request kayo, pwede ba makita ang inyong kamay? Habang lumalapit mga kapatid, si Brother Alex, pangunahan tayo sa panalangin. Simulan na natin itaas ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise God. O dakilang Diyos, narito po ang kapulungan ito, nagpapakumbaba. Dumadalangin ang iyong biyaya, dumaloy sa bawat isa sa iglesia nito. Patuloy niyo kaming bigyan ng panatag, kapayapaan, higit lalo sa lahat ang kaaliwan ng banal na Espiritu upang kami patuloy na sumampalataya na anumang kinaharap ng mga problema at suliranin, Panginoon, ay patuloy niyo palakasin ang bawat isa. Dakilang Diyos na labas kami pinagpala at kinatagpo pangangailangan ng bawat isa. Mga sakit karamdaman, Panginoon, naroon sa undergo ng recovery, lalo Panginoon, ang process ng chemotherapy, Panginoon, anumang pangangailangan, financial, mga pangailangan na pangailangan ng tao, dakilang Diyos na agapay, na makatuwang at katulong, Panginoon, katagpuin niyo ang bawat pangangailangan ng bawat may sakit karamdaman, dakilang Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, ang pangalan ng banal na salita, pagpalain mo buhat sa Prescott, hanggang sa kaduduluhang mga leader, maging sa Pilipinas, kay Pastor Boye, maging sa iglesia nito, nalalabas ang bawat mga mananampalataya sa mga local na iglesia na pinagpala, kinatagpo bawat mga ilang spiritual, emotional, social, at maging financial, maging Panginoon, himala, kagalingan ng buhat sa mga may sakit karamdaman, Panginoon. Ito dalangin namin, Panginoon, nagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po'y magtanggapan sa isa't isa, mga kapatid, pagpalain natin ang bawat isa. There's going to be no need
singing will be never immortal. It will outgrow you say broken land. For God says I will be the living one. In the waiting in the air. There's going to be a meeting in the air in the city of paradise. Amen. Hallelujah. So, darating ang panahon na imimit tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, sa alapaap. Kaya, mapalad ang mga nananatili na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Pero bago ma-rapture ang mga buhay, ay ira-rapture muna ay yung mga patay. Ibabangon sila. No? Kaya mapalad na yung mga pinauwi na ng ating Panginoon. So, hindi na sila daranas ang pagsubok at ganun din, mga kapatid, hindi na rin sila tatalikod sa ating Panginoon. No? Hindi katulad yung mga malalakas pa. Sa ating pong mga pabalitang Sunday School, 9 a.m. at ang ating morning service, 10 a.m. At pag maganda ang panahon, mga kapatid, ay ating street preaching ay 4 p.m. Sunday evening ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. At ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. July 13, 17 ang Prescott, Arizona Bible Conference. July 20 and 24, Davao Bible Conference. July 25 and 26, Tracy Martires Church Revival. At yung 25, mga kapatid, meron tayong impacting. No? So, sa mga sasama, yan ay araw ng Sabado. Hallelujah. So, wala na po ako nakalimutan, mga kapatid. At ngayong gabi, tayo naman ay lilikom ng ating mga handog at kaloob para sa ating Panginoon. Pangunahan tayo ni Brother Vincent sa ating paglikom ng handog at kaloob. Panginoong Diyos, salamat ngayong gabi, muli ka nagbigay ng pagkakataon maging kabahagi sa pagsusulong ng Iglesia. Panginoon, nakikita mo ang pangailangan ng bawat isa, Lord God. Pagpalain mo, Lord God, ang patuloy na tapat na nagbibigay sa iyo, Panginoon. Ipuso mong pagpapalang siksik-liklig, umaapaw, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit tayo, I'm working on the building. I'm working on the building. It's a pure foundation. I'm holding up the glass and pouring off my road. And I never get tired. I'm working on the building. 'Cause when I get to heaven, I'm working on a building. It's a firm foundation. I'm walking up the glass and down on my road. And I never get tired. I'm working on a building. 'Cause when I get to heaven, I'm gonna receive my reward. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon at pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. Genesis chapter 35, beginning verse 1 hanggang 4. Ganito po ang pagkakasabi at sinabi ng Diyos kay Habub, tumindi ka.
umahon ka sa Bethel at tumahan ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na nagpakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Na magkakay sinabi ni Jacob sa kanyang sambayanan at sa lahat ng kasama, iwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa ko ron ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumasa akin sa daan na aking nilalakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila, mga hikaw na nasa kanilang tenga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Shechem. Tatalon tayo sa verse 16 hanggang verse 20. At sila'y naglakbay mula sa Bethel at may kalayuan pa upang dumating sa Ephrata, at nagdamdam si Raquel at siya'y naghirap sa panganganak. At nangyari nang siya'y naghihirap sa panganganak na sinabi sa kanya ng hilod, huwag kang matakot sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang nalalagot na ang kanyang hininga sapagkat namatay siya, ay kanyang pinangalanan Binoni, datapwat pinangalanan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Raquel at inilibing sa daang patungo sa Ephrata na siyang Bethlehem. At nagtayo si Jacob ng isang batong pinakaalala sa ibabaw ng kanyang libingan, na siyang batong pinakaalala ng libingan ni Raquel hanggang ngayon. Pagpalain ng Panginoon, pagkabasa ng kanyang banal na salita. Nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang The Baggage That Buried a Calling. Hindi lahat ng tumigil sa calling ay dahil kulang ang talento. Marami ang nalilibing ang calling o nalilibing ang pagkatawag ng Diyos dahil sa mga baggage na hindi nila binitawan. Ang Diyos ay may destiny, ngunit ang mga dalang hindi niya ipinadadala ang maaring magpalibing sa ating mga panawagan. Kaya may nakapagsabi nga ng ganito, your calling is too valuable to be buried under unnecessary baggage. Kapag umaakyat ang isang mountaineer sa tuktok ng bundok, dumarating yung punto na kailangan niyang magbawas ng dala. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil ang sobrang bigat ang magiging dahilan para hindi niya marating ang summit o yung tuktok ng tagumpay. Ano ba yung baggage? Hindi lang po ito kasangkapan o literal na gamit. Ito ay sumisimbolo rin sa mga bagay na pinagtataguan ng mga tinatawag ng Panginoon. Una, yung baggage ng takot. Takot sa kabiguan, kritisismo, o sa malaking responsibilidad. Maraming calling ang hindi nasimulan dahil sa salitang takot. Pangalawang bagahe o baggage, abalang buhay. Minsan hindi kasalanan ang pinagtataguan natin, kundi yung sobrang daming bagay na inuuna natin kaysa sa layunin ng Diyos. Meron lang akong gustong basahin isang talata. Ito yung 1 Samuel chapter 10, verse 22. Ganito ang pagkakasabi. Kaya't kanilang itinanong uli sa Panginoon, may lalaki pa bang paririto? At ang Panginoon ay sumagot, narito siya ay nagtago sa mga kasangkapan. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, walang iba kundi si Saul. Nung nangangailangan po ng hari, at naroon ang propeta ng ating Panginoon para i-anoint. Noong mga sandaling yaon, sabi po ng banal na kasulatan, wala si Saul.
The throne was waiting for Saul, but he chose the baggage. Bakit wala raw siya roon? Sabi po ng banal na kasulatan, siya'y nagtago sa mga kasangkapan. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang katotohanan nito. Naroon na yung favor ng Panginoon, subalit yung pagpapalain ay wala pa. Parang katulad ng pangangaral na ito. Dapat itong pangangaral na ito ay para sa kanya, pero sa mga sandaling ito, wala siya. At hindi lang favor ang makikita natin dito, kundi yung pag-ordain, yung anointing, no? Na igagawad ng lingkod ng Diyos sa kanyang pinahiran para maging tagapanguna, pero ng mga sandaling ito ay wala pa. Kaya muli, sabi po ng banal na kasulatan, kaya kanilang itinanong uli sa Panginoon. So muling nag-request sila sa Diyos. May lalaki pa bang paririto? No? At sumagot ang Panginoon, narito, siya'y nagtago sa mga kasangkapan. No? Kumbaga mga kapatid, sa pastoring, i-ordain na siya. Nakaready na yung church. Ang plano ay naroon na. Ang pangalan ay naroon na mga kapatid, subalit pagdating ng konferensya, yung papatungan ay wala. Mga kapatid, ito yung katotohanan dapat nating maintindihan. Don't trade God's calling for the place where you hide. Di natin alam kung anong dahilan bakit itong si Saul ay nagtago sa mga kasangkapan. Ano bang meron mga kapatid kapag tayo po ay hinahanap ng Diyos? Ano bang ayaw natin na bakit tayo umiiwas na tayo ay gamitin ng ating Panginoon? Sapagkat isang napatunayan ko ito, walang pinakamataas na panawagan, kundi ang panawagan na ikaw ay tawagin niya bilang lingkod niya, bilang pastor. Kaya ang pastor, ito po'y highest calling. No? Pinakamataas na panawagan ito. Wala nang iba pa, mga kapatid. Kaya ito'y napakahalaga na dapat nating maintindihan. Ngayon pong gabi, pag-usapan natin ang tatlong katotohanan buhat sa salita ng ating Panginoon. Dito sa verse 2 and 4, sa ating teksto, the baggage of hidden idols will bury your calling. Sabi rin sa 2, na magkakay sinabi ni Jacob sa kanyang sambayanan, at sa lahat ng kasama, ihiwalay niyo ang mga Diyos ng ibang nasa inyo at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel at gagawa ko ng dambana sa Diyos na sumasagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at sumasa akin sa daan na aking nilalakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila at ang mga hikaw na sa kanilang tenga at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong insena na malapit sa Sechet. Bago dalhin ng Diyos si Jacob sa Bethel, inutusan muna silang alisin ang mga banyagang Diyos o ibang Diyos. Ano mga kapatid ang prinsipyong ipinapakita rito? Hindi magkasamang mananatili ang revival at idolatry. Kaya kinakailangan meron kang pipiliin. Gusto mo ba ng revival? O gusto mo ba ng idolatry? Hindi pwedeng parehas na kukunin mo yun.
Kundi kinakailangan, mga kapatid, isa lang ang pipiliin mo. At kung tayo ay tatanungin, ang pipiliin natin, mga kapatid, ay revival. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng mga idols sa ating panahon ngayon? Una, tumutukoy ito sa pride. Pangalawa, popularity. Pangatlo, comfort. Pang-apat, ministry position. Panglima, love of money. At pang-anim, approval of people. Sa madaling salita, hindi lamang rebulto ang Diyos-Diyosan. Maaring ito ay maging anumang mas mahalaga kaysa sa pagsunod natin sa Diyos. Kaya dapat Diyos lang natin ang dapat sambahin. Kapag meron ka pa, mga kapatid, nakaagaw sa paglilingkod sa Diyos, ang tawag diyan ay idolatry. Yung may kaagaw ang Diyos sa pagsamba, mga kapatid, meron ka ng ibang sinasamba. Yun daw ang ibig sabihin nun. At alin doon sa ating nabanggit. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, alisin niyo muna ang mga idolatry. Alisin niyo muna ang mga banyagang Diyos bago kayo pumunta dun sa Bethel para sambahin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ito ang dapat nating maintindihan ngayong gabi. What you refuse to bury today may bury your calling tomorrow. Ay mga kapatid, medyo mabigat ang salitang paglilibing. Medyo nakakatakot pakinggan yung salitang paglilibing. Pero importante po na dapat nating maintindihan kung ano yung nais ng Diyos na gawin at upang mangyari sa ating pong buhay. Pangalawang pag-usapan po natin doon sa ating verse na binasa sa 16 and 20. The baggage of unhealed wounds, yung hindi napagaling, mga kapatid, na suga. Sabi rito, will bury your calling. No? Kaya doon sa ating tekstong binasa, hindi ko na uulitin ito, pero gusto ko lang ipakita yung konteksto na binabanggit ko rito. Namatay si Raquel habang isinisilang si Benjamin. Ay pag narinig natin yung salitang may namatay o namatay, medyo mabigat pa rin na salita. Ay dalawang salita na may kabigatan, yung merong ililibing at yung merong namatay. Sabi po ng banal na kasulatan, tinawag niyang Ben-Oni, na ang ibig sabihin po nito ay anak ng aking kalungkutan. Kaya kapag merong pong pumapanaw, kapag merong pong namamatay, mga kapatid, ay talagang nakakalungkot. No? Ito yung mararamdaman natin, kalungkutan, tulad kaganina. Pasok ng isang kapatiran dito, at nakita niya na naghihilamos sa kurong at namumula yung aking mata. At sabi niya, Pastor, ano ba ang nangyari? Kumusta ka? So, sabi ko sa kanya, si Leo ay pinauwi na ng Panginoon. Nagulat siya. Nalungkot siya. Sabi niya, kaya pala pagpasok ko pa lang sa gate ng ating simbahan, naramdaman ko yung
yung atmosphere ay malungkot. Malungkot. At totoo yung ayaw kong maging hipokrito. Kahit ako ay matapang, kahit ako mga kapatid ay nakapaghanda sa ganung bagay, pero yung meron kang mahal sa buhay na pumanaw, eh, malulungkot ka. Actually, hindi nga malungkot kundi napaiyak pa. Kaya ito ang ibig sabihin nito, anak ng aking kalungkutan. Ngunit binago ni Jacob ang pangalan at ginawa niya itong Benjamin ng ibig sabihin, anak ng kanang kamay. Mga kapatid, ano ang ipinapakita rito? Nasaan yung unhealed wounds? Nasaan yung sugat na hindi gumaling? Narito yan. Ang sugat na hindi gumagaling ay nagiging pangalan ng iyong kinabukasan. Kaya mga kapatid, ito rin ang katotohanan na nagaganap at nangyayari sa buhay ng mga servant of God o mga lingkod ng Diyos. Maraming servant of God ang naglilingkod ngunit sugatan. Maraming servant of God ang nangangaral ngunit may pait na dala-dala. Kaya doon mo makikita na meron siyang unhealed wounds. Maaari siguro pagkataksil sa kanyang mga dating mga alatan na iniwan siya. Na pagkatapos mong tulungan, pagkatapos mong bihisan, pagkatapos mong pagkatiwalaan, iiwanan ka o magre-rebelde pa sa iyo. Bilang servant of God, mga kapatid, sugat yun. Na pwedeng madala sa pagmiministeryo. Maraming servant of God ang umaawit, ngunit may galit. Unhealed wounds. Kaya hindi napakadali bilang lingkod ng ating Panginoon yung tumatayo ka sa harapan. Tulad ng binanggit ko kaganinang umaga, kami ng mga lingkod ng Panginoon ay katulad nyo na tao rin, nagdaramdam, nasasaktan, nangihina, ng lulupay-pay. At kuminsan nakakapag-isip na tumigil na rin. Kasi tulad nyo, kami rin ay tao rin. Kaya ito yung pakiusap ko, mga kapatid. Kaming mga servant of God, mas lalo ninyo kaming ipanalangin. Ito yung aming pong pananggalang, ito yung aming sandata. Kaya nung nakumpirma ko na si Leo ay wala nang hininga. Kasi pagising ni Miriam, napansin niya si Leo, hindi na gumagalaw. Dumating si James at si Clay. Tinawag niya, pinababa niya. Pagkatapos si James naman, pinulsuhan niya, wala nang pulso. Pinakiramdaman, mga kapatid, yung ilong, yung bunganga, hindi na lumalabas ang hininga. Ako naman ay kasunod. Kasi galing ako ng Imus, dumaan muna ako sa palengke, mamamalengke ako. Kaya habang papalapit yung aming tricycle, nakatanggap ako ng miss call nung tinignan ko si James. Sabi ko sa kanya, bakit ni miss call ka?
Sabi niya pa, huwag kang mabibigla. Sabi ko, ano yun? Si Kuya. Wala na. Ang ginawa ko mga kapatid, pinuntahan ko siya. At pagkatapos, inihandog ko sa Panginoon. At pagkatapos ko nun, pinipilit kong maging normal. At nagbihis ako nun. Ginampanan ko naman ang tungkulin ko bilang pastor. Yung unang tagpo bilang isang ama. Pero nung pangalawa, bilang isang pastor na may tungkulin. Ay tinawag ko si Brother Vincent, Brother Richard, ganoon din si James. Sabi ko sa kanila, ihahandog natin si Leo. Awit kami, then pagkatapos, pinag-pray namin, at sabi ko, pinapalaya na namin si Leo. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang may karapatang kumuha. May sakit o masakit na karanasan. At nasabay pa mga kapatid na mayroong gawain. Isipin mo yung paano kang makakapangaral na yung mahal mo sa buhay ay namatay ng mga sandali. Pero sinabi ko, uunahin ko muna ang Diyos. Dahil ito ang pagkatawag ng Diyos sa akin. At kaganina, gusto ko na rin tumawag sa mga disciple. Nasabihin ko na kayo muna mangaral. Kasi ayaw ko mga kapatid yung tatayo rito at luluha at iiyak. Eh sabi ko, Panginoon, turuan mo ko na maging malakas, maging matatag. Pero may gawain pa rin. Ginampanan ko pa rin ang aking tungkulin. Mangaral ng salita ng Diyos. Nabanggit ko ito doon sa mga disciple at mananampalataya na hindi kayo marunong magpahalaga sa bawat pagkakatipon. Ano ang matibay mong dahilan? Bakit wala ka? Kahit nasusugatan kami bilang mga pastor, kailangan pa rin namin tumayo. Kahit malaki ang aming problemang dinadala. Kumisan nga, hindi ko na sinasabi yung problema naming dala-dala eh. Kasi baka hindi nyo makayanan. Sinasarili na lang namin. Kaya ito po yung katotohanan na gusto kong bigyan natin ng pansin. Unhealed wounds. Isa lang ang sinabi ko kay Miriam. Kasabay ng kamatayan o pagpanaw ni Leo, lahat ng hinanakit at sama ng loob, aalisin natin. Magsisimula tayo sa pasimula. Alam niyo, nakapakinig ako ng hindi magandang salita. May nakapagsabi kay Miriam, sabi niya, dapat iwan mo na yan. Yung asawa mo na yan dahil pabigat. Alam mo, nanggagalaiti talaga ako. Gusto ko talagang harapin yung tao na yun. Pagsasabihan, ganun na nga yung sitwasyon, pagsasabihan ka pa na iwanan mo. Yung pusa nga, yung aso nga mga kapatid na sugatan, ginagamot mo.
At pag namatay, mga kapatid, iniiyakan mo. Ito pa kaya na tao? Masakit yun para sa akin. Pero ang sabi ko na lang kay Miriam, huwag kang magkikimkim ng sama ng loob. Unhealed wounds ang tawag niya. Magpatawad ka. Kaya sabi ko kay James, magpapalit ba ako ng profile? Gagawin kong kandila yung profile? Sabi ni James, huwag pa. Kilala ka namin na matapang ka. Sabi ko, sige. Alam nyo, sa mga sugatan na servant of God, o katulad namin, ganong mga pananalita ang kailangan namin. No? Kaya kanina, hindi na ako makapag-isip. Mabuti nga, natapos ko yung sermon ko. Kaya tinawag ko yung mga trusted na mga kapatiran dito. Sabi ko, tulungan niyo ako kasi hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi ako makapag-desisyon. Kaya kinuha ko. Salamat sa mga kapatiran yan na nasa paligid ng inyong lingkod. Kaya ngayong gabi, hindi ka katawagin ng Diyos ayon sa sakit mo, kundi ayon sa layunin niya. Don't let yesterday pain rename tomorrow's purpose. Huwag mong pangalanan, mga kapatid, yung pain na pinagdaanan mo. Huwag mong bigyan ng pangalan niya, kundi dapat yung araw, yung bukas, ay magkaroon ng kabuluhan o magkaroon ng layunin. Kaya church, kahit nangihina, kahit kami ay nakalugmok, kasi nagsasabi na ako ng totoo, ayaw ko maging hipokrito sa inyong harapan. Na totoo lang, tumatapang lang ako pag nasa pulpito. Pero pag ako nagkaisa o nag-iisa na lang, doon ko nararamdaman mga sakit, hinanakit, pati. Pero ganun pa man, kailangan ko pa rin sabihin, kailangan tayo mga kapatid mag-move. Iwanan mo na yung mga unhealed o unhealed wounds. Iwan mo na yan, yung mga suga. Pagkabigo, sakit, na-disappoint ka sa taong ito na inaasahan mo pero bandang huli ay iiwan ka pala. Masakit yun. Kaya ang hamon ng salita ng Diyos, magpatuloy tayo. Ang sugat na hindi nilinis ay nagiging impeksyon. Ganito rin ang puso na hindi inilapit sa Diyos para gumaling ay nagiging hadlang sa calling. Kaya mahirap mga kapatid kung ikaw ay servant of God na meron kang dinadala unhealed wounds. Meron kang dinadala na bagahe. Mabigat. Hallelujah. Kaya isuko natin yung kapaitan na yung mga sakit, disappointment, mga kapatid. Iwanan natin yan. No? O pasakit na ginawa sa iyo, siniraan ka, ginawan ka ng kwento ng hindi maganda. Nakapakinig ka ng salita na hindi maganda. Kapatid, alam mo, matibay na sandata niya. Pananahimik. Pag nanahimik ka, pagtatanggol ka ng Diyos. At yun ang gusto kong mangyari. Hindi ako yung gaganti, kundi ang gaganti ay ang Diyos. Lastly, sa verse 9 and 15, the baggage of unfinished surrender will bury your calling.
At ang Diyos ay nagpakita uli kay Jacob nang siya'y manggaling sa Padan-aram at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob, ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo, at tinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. At ang lupaing binigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakikipag-usapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalala sa dakong pinakikipag-usapan sa kanya ng Diyos, aliging bato, at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. Pagkatapos alisin ng mga Diyos-Diyosan, muling nagpakita ang Diyos kay Jacob at pinagtibay ang kanyang tibay. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magiging makapangyarihan. May mga makapangyarihan, mga lalaki ang magmumula sa iyo. Pagpapalain kita. At ang katunayan niyan, mga kapatid, pinalitan ang kanyang pangalan. Buhat sa salitang Jacob, the deceiver, mandaraya, ginawang Israel. Ano ang pinapakitang prinsipyo sa mga talatang ito? Ang bagong antas ng calling ay laging nangangailangan ng bagong antas ng pagsuko. Surrender. Hindi sapat ang dating commitment para sa bagong assignment. Maraming ministry ang humihinto hindi dahil tumigil ang Diyos, kundi dahil tumigil ang kanilang pagsuko ng buhay. Kaya mga kapatid, itong dahilan kung bakit meron tayong altar call. Actually, isa po sa ginagawa kong pangangaral, o nagawa ko ng pangangaral ay patungkol sa altar call. Kaya habang pinapangaral ko nga ito, sabi ko, tamang-tama sa araw na ipapangaral ko. Yung paksa patungkol sa pamilya, mga kapatid, yun yung nangyari sa amin ngayon. At itong pinapangaral ko ay ito pa. No? Every new assignment demands a press surrender. Kaya kailangan natin, mga kapatid, ng pagsuko ng buhay. Ito yung nais ng ating Panginoon. Minsan, ang dahilan kung bakit hindi tayo umaangat dahil sa mga pabigat na hindi natin isinusuko. Gusto kang iangat ng Panginoon, pero merong humihila sa iyo. Merong mabigat na nagpapabigat sa iyo. Gusto ka sanang itaas na ng ating Panginoon. So anong nararapat? Ibigay natin sa Diyos yun. Isuko natin yun sa ating Panginoon. Sabi pagtatapos, bago makarating si Jacob sa Bethel, may mga bagay muna siyang inilibing. Bago marating ang susunod na antas ng iyong ministry, maaring may mga bagahe na kailangang ilibing. Ang tanong ay hindi, may calling ba ako? Ang tanong ay ano ang dala ko na unti-unting naglilibing sa panawagan ng Diyos sa buhay ko. Kaya ngayong gabi, ilibing natin. Unang-una, mga lihim na Diyos-Diyosan. Pangalawa, mga sugat na ayaw ipagamot.
napakatagal na yung masakit na karanasan. Hanggang ngayon, hindi ka pa makapagpatawad. Dala mo pa yung pait, yung sakit, yung galit. No? At ikatlo, mga bahagi ng buhay na hindi pa lubusang na isusuko. Kapag ang baggage ang inilibing, ang calling ay uling mabubuhay. Ito yung nais ng ating Panginoon na mangyari. Palakpakan natin siya. Tayo po mga kapatid ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita, Banal na Espiritu. Salamat sa pagbiministeryo mo na nagbukas ng aming espiritual na kamalayan at patuloy kang mangusap sa anumang bahagi, Panginoon, na narinig namin. Tulungan mo kami. Ikaw ang siyang malayang makakilos sa aming buhay upang magkaroon ng katuparan sa aming buhay ang panawagan. Ngayong gabi, mga kapatid, di ko alam kung saan bahagi ka kinakausap ng ating Panginoon. Iniimbitahan ko na tayo kong lahat ay tumayo at magsusuko tayo ng ating buhay sa altar.